Bago tayo mag-witness ng ng Diyos, makapagpunan tayo ng isang presentation. So, today ang topic na ng sermon ay makalating ang kinabukasan ng may pananampalataya. Repeat after me. Have, dream, in faith. Have, dream, in faith. What is the definition of faith? Ano po ba ang definition ng pananampalataya? If someone asks you what the faith is, Kung ano po ang tanong sa inyo kung ano ang pananampalataya, how will you say? ano po ang inyong sagot? There was a Korean old pop singer. Sabi po isang Korean na pop singer. His name is Nanda. Andiyan po sa ating PowerPoint. 1970 he was very famous. Sikat na siya ng 1970. He sang a song. Nabit niya ang awit. If you ask what the Lord is, Kung tatanong po kung ano ang pag-ibig, 사랑이냐고 묻는다면 tatanong po kung
눈물의 씨앗으로 ito isang pinili ng luha. 모든 날 당신이 나를 버리지 않겠지요. 서로가 헤어지면 모두가 헤어져 오늘 회니까요. Usually, yes, I tell that interpret the most important part. Di ko daw yan interpret yung importante parte. If we ask what the love is, Tatanungin mo ako kung ano ang pag-ibig. I will say that the love is a seed of tears. Sasabihin ko, ito ay isang binhi ng luha. In the future, probably you will not throw it away. Siguro sa future, hindi mo ko itatapon. If we separate one another, Kung mag-iwalay naman tayo, both of us will be painful and will cry. bawat isa sa atin ay masasaktan at iiyak tayo. What's the definition of love? Ano po ang kahulugan ng pag-ibig? Love is the seed of tears. Ang pag-ibig para sa kanya ay isang binhi ng luha. Then what is the definition of the Bible about love? Kung gano'n, ano po ang kahulugan ng pag-ibig sa Biblia? 1 Corinthians chapter 13, Apostle Paul defines about love. Sa 1 Corinthians chapter 13, dinidefine ni Apostol Pablo ang patungkol sa pag-ibig. 사랑은 언제나 오래 참고 Ang pag-ibig ay masyakan. 사랑은 언제나 온유하며 Ang pag-ibig ay magandang loob. 사랑은 시기하지 않으며 Ang pag-ibig ay hindi maiibig. 사랑도 교환도 아니하며 It does not reimburse. 원고이 할렐루야. Amen. Then someone will ask you, what the babies? Kaya kung meron natin sa iyo, ano ba ang pananampalataya? How do you say Ano the po ang babies? iyong sagot patungkol dito? The Bible says about faith. Pero kung sinasabi ng Biblia patungkol sa pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi ko sa Hebrews chapter 11 verse 1. Now let's read what more. So first, we have first step. 자, now faith is confidence in what we hope for. Basahin natin, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. And assurance about what we do not see. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. The Bible says what the faith is. Sinasabi ng Biblia ang patungkol sa pananampalataya. Faith is a confidence. Ang pananampalataya ay katiyakan. Faith is a conviction Ang faith, ito ang conviction. about what we hope for. Patungkol po sa mga bagay na ating inaasahan. Once again, Ano mo yung sabihin nito? faith is a conviction that what we hope for will be fulfilled by Lord Jesus Christ. Ang pananampalataya ay katiyakan na anuman ang ninanais mo ay tutuparin ni Yesu Cristo. Do you have what you hope for? Nasa iyo na po ba ang iyong mga ninanais? What we hope for, if I say in the word, that is a dream. Ang bagay na ating inaasahan, pwede mo natin sabihin, ito ang ating pangarap. Abraham had what he hoped for. Si Abraham, meron siya inaasahan. That is only one thing. Isa lang po yun. That was to get a son. Yun po ay magkaroon ng anak. He was very rich man. Siya po isang mayaman na He lalaki. had 8 servants. Marami siyang He alipin. had much money. Marami siyang pera. He did not have anything he wanted to have more. So wala na pong kulang na gusto ko niyang matangkad. Only one thing he did not have was the son. Isa lang po ang wala sa kanya at ito po ay anak na lalaki. One day God came to him, Isang araw po kami ng Diyos sa kanya. took him outside. Dinala siya sa labas. And God said, look at the stars in the sky. Sabi ng Diyos kay Abraham, tingnan mo ang mga bituin sa langit. Can you count? Pagbibilang mo ba? Why don't I can count? Sabi ng Panginoon, hindi mo mabilang. Why? Bakit? Because the stars are so many. Kasi ang daming bituin. I will make your descendants like the stars in the sky. Sabi ng Diyos, paralangin ko
dream came true. Katulad nga po ng pinangako ng Diyos at ng kanyang inasahan, ang kanyang pangarap ay nagtutulog. Abraham believed. He had a conviction. What he hoped for will come true. Si Abraham po ay naniwala, pinakawakan niya, na anuman ang kanyang inaasahan ay mangyayari. Romans 4:21 says that this is Abraham's faith. Sabi ko sa Romans 24 verse 24, ito ang pananampalataya ni Abraham. What you hope for will be achieved. Ano ba ang inaasahan mo ay mangyayari? If you have a conviction, that is the faith. Kung meron ka po ang vision, yan ay pananampalataya. What is the second definition? Ano po ang pangalawang kahulugan? Hebrews 11:1 says that faith is assurance of what we do not see. Sabi ko sa Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is the assurance or the conviction that something that I cannot see will appear. So ang pananampalataya, ito ang pinanindigan mo na ang bagay na hindi mo pa nakikita ay mangyayari. Tinawag ko ng Diyos na uwi. God said to him, there will be rain, and then there will be flood, and then I will destroy all human beings of one world. Sabi ng Diyos, magkakaroon ng ulan, magkakaroon ng baha, at sisirahin ko lahat ng nilikha ko dito. Therefore, we have to build an ark. Kaya na kailangan mo tayo ng arka. But from Abraham to Noah 600 years old, there was no rain on the earth. Pero wala pa kay Abraham, hanggang ng 600 years old na si Noe, hindi pa po umulan ng minsan. So Noah never saw the rain. Kaya si Noe, minsan, hindi pa siya nakita ng ulan. Noah never experienced a flood Dahil mo naranasan ni Noe ang baha, because he never saw it. dahil hindi niya pa nakita. But God told him, so he believed as well. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, kaya siya po ay nanampalataya sa sinabi ng Diyos. And then he built the ark. At nagtayo po siya ng isang arka. He believed that because God spoke about it, so the rain will come and flood will come to the earth. Even though I never saw. Naniwala siya, dahil ito po ay sinabi ng Diyos, i-believe na magkakaroon ng ulan ng baha. When we finish the ark, then really the rain came. At kung natapos po niya ang arka, totoo nga, wala po ang ulan. The water increased to cover the mountains. Tumakas po ang tubig na tagkat na ang mga mundo. And all the people of every deep and bread died on you. At lahat ng mga may hiningan ay namatay. Even though right now I cannot see with my eyes. Kahit na hindi mo man natin nakikita ngayon, galing ang ating mata. If God said something will appear, then it will surely appear. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay mangyayari, sigurado ito ay mangyayari. Just like Noah. Katulad ni Noe. He never saw a flood, but the flood came to Israel. Hindi ko siya nakakita ng baha, pero dumating ang baha dito sa mundo. Conviction that unseen will appear is for faith. Ang pananagutan na ang bagay na hindi mo pa nakikita ay mangyayari, yan ay pananampalataya. But still difficult to Pero understand. mahirap pa rin mo siya intindihin. But in my experience, I have my own definition of faith. Pero para po sa ating experience, meron po ako sarili kong definition ng pananampalataya. For me, faith is God's thought given to me. Para sa akin, ang pananampalataya ay ibinigay ng Diyos sa kanyang isip sa aking isip. Once again, faith is God's thought given to me. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay ang isip ng Diyos binigay niya sa aking isip. If you want to know, one church member set down this book at the back. Few months ago, meron po church members sa upo sa likod ng sa room. She has 3 sons. Meron po siya tatlong anak na lalaki. And the third son is 1 year old. At ang pangalawang anak po niya ay 1 year old. Today, she cannot attend because she lives with her husband alone. Ngayon wala po siya, dahil nandito po siya ngayon sa bundok kasama ang kanyang asawa. If you want to know, the youngest son, 1 year old, had a senior cough, and then one nose and high fever. So, 3 months ago, ang kanyang anak po na to ay may mataas na lagnat, sinisipulan din
do, then you can have a assurance, conviction of faith. Sa tuwing meron po tayong ginagawa, kapag binigay ng Diyos sa kanyang isip sa ating isip, magkakaroon po tayo ng conviction na mangyayari na para sa So faith is God's word given to you. So, ang pananampalataya ay isip ng Diyos na ibinibigay sa ating isip. Mark 11:24. Sabi ko sa Mark 11:24, Maybe we're listening 1, 2, 3, go. basahin mo natin, 1, 2, 3, go. Kaya, sinasabi ko sa inyo, ano ba ang binigay niyo sa inyong kailangan? Maniwala kayo na tanggap na ninyo yun. At matatanggap na ninyo yun. Amen. If God gives you His thoughts, Kung ibibigay mo ng Diyos ang kanyang isip sa isip mo, if God gives you faith, sa iyong salita, kapag binigyan ka ng Diyos ang pananampalataya, request what you want in prayer. hingin mo ang nais mo sa pagpagitan ng panalangin. And have conviction it will be done. At maniwala ka na ito ay mangyayari. And as Jesus promised, it will be done to you. At katulad nga mo ng pinangako ni Jesus, ito po ay mangyayari. God's love has come to me. Binigay ng Diyos ang kanyang isip sa aking isip. It is God spoke to me. Ibig sabihin na usap ang Diyos sa akin. Do you believe that? Naniniwala mo kayo? Suddenly God's word is given to me. It means God has spoken to my heart. Kapag biglang binigay ng Diyos ang isip niya sa isip mo, ibig sabihin nun, nangusap ang Diyos sa puso mo. If God speaks, there is a miracle. Kapag nangusap ang Diyos, nagsalita ang Diyos, meron pong miracle. If God speaks, a miracle will take place. Kapag nagsalita ang Diyos, may miracle. Impossible things can be possible. Ang bagay na imposible ay magiging posible. When I was 23 years old, I was a Bible school student, freshman. Noong 23 years old po ako, ay was a student ako noong first At year. the time I taught children this song. Sa panahon ko na yun, tinulong ko sa mga bata ang kanta nito. When Jesus spoke. Kapag nagsalita si Jesus, I wrote the Korean pronunciation because I want to teach also all of our members. sinabi po dyan ang lyrics na Korean at gusto ko kong i-go sa inyo. Please repeat after me. 예수님이 Yesu님이. is Jesus. Ibig sabihin lang Jesus. 말씀하시니 Marcelhashini. spoke. Nagsalita. 물이 변하여 water changed. Nagbago ang tubig. 포도주되는 Kono Jew Nerne. became wine. Naging alam. 예수님 Yesunim. Jesus. Jesus. 나에게도 둘이 Nare eto. Sa akin. 말씀하셔서 speak. Marcelhashasa. 새롭게 윤리 Sabihin ko, 새롭게 bago. 변화시켜 주소서 change. 경화시켜주소서. This is the Korean children church dance. So ito po ay sa Korean Children Church Band. Beginning 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 여러분 music. Sige po, kami na ito. Sige, pwede tayo kumain lahat. 예수님이 말씀하시니 우리 하나여 모두는 예수님이 말씀하시니 우리 하나여 모두는 예수님 나에게
thought is given to us, Kapag ang isip ng Diyos ay ibigay sa ating isip, faith is created in our hearts. nalilikha mo ang pananampalataya sa ating puso. If Jesus speaks, Kapag nagsalita si Jesus, water changes wine. ang tubig mo ay nagiging kalat. And our life changes. Ang buhay natin nagbabago. Our life becomes very pleasant. Ang buhay mo natin ay gumaganda. If Jesus speaks, Kapag nagsasalita si our Jesus, spiritual eyes. ang spiritual na mata natin ay bumubukas. If Jesus speaks to us, Kapag nag-usap si Jesus sa if atin, Jesus gives us faith, kapag binigyan tayo ng pananampalataya ni Jesus, life operates will come down. ang pag-spot ng buhay natin ay hina. Impossible things will become possible. Ang mga bagay na imposible ay magiging posible. I bless all of you to hear the voice of Jesus and have faith. Pinagpapala ko kayo lahat, pakinggan mo ninyo ang boses ni Jesus at magkaroon po kayo ng pananampalataya. I also bless all of you. What you hope for will be fulfilled by faith. Pinagpapala ko rin po kayo na ano man ang inyong inaasahan, ito ay mangyayari. I bless all of you that your unseen hope and dream come true. Pinagpapala ko rin po kayo ang inyong mga pangarap at inaasahan na hindi nyo nakikita ngayon ay mangyayari. Amen. How can we have faith? Paano po tayo magkakaroon ng pananampalataya? There are steps Meron po mga hakbang that faith is made. para mabuo ang pananampalataya. I will give it. There are steps that faith is made. Ulitin ko po, meron po mga hakbang para mabuo ang pananampalataya. The first step, if you want to have faith, you must have what you hope. Ito po ang mga hakbang. Upang magkaroon ng pananampalataya, dapat meron kang ninanais. If you want to have hope, if you want to have faith, then you need to have dream. Kung gusto mo magkaroon ng pananampalataya, dapat meron kang pangarap. Do you have hope? Meron po ba kayo inaasahan? Do you have dream Meron po ba kayo pangarap about the future? para sa kinabukasan? Hebrews chapter 11 verse 1. What is that? Ano po sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 1? Faith is the calculus in what you hope for. Ang pananampalataya, ang ating inaasahan. It means if you do not have something that you hope, then there is no faith. Ibig sabihin kung wala kang inaasahan, wala kang pananampalataya. Faith is not faith. Wala kang pananampalataya. For example, Halimbawa, missionary David was to go to Mindanao for mission next year. si Missionary Grace po sa service, gusto niya pumunta sa Mindanao next year para po sa mission. She wants to take at least more than 10 students. Gusto ko niya magsama na mahigit 10 kabataan. Students, some members, our members. Ilan naman yun? That is what she hoped for. Yan na yung ang kanyang inaasahan. That is our dream for next year. Yun ang kanyang pangarap para sa susunod na taon. And have a dream to live with God without death. Si Aaron po ay may pangarap na mabuhay kasama ang Diyos na hindi na siya makamatay. Abraham had a hope to have a son. Si Abraham, meron siya pag-asa na magkaroon ng anak. Jacob had a dream to be rich. Si Jacob po ay nangarap na maging mayaman. Moses had a dream to liberate the people of Israel. Si Moses po ay may pangarap na panayain ng mga Israelita. Elijah had a dream for the people of Israel to serve only God. Si Elijah nangarap siya na mga Israelita ay maglilingkod lamang sa Diyos. Missionary Israel, David has a hope to go to Mindanao for worship. Si Pastor Grace, meron na siya pag-asa at pangarap na pumunta sa Mindanao this year. She is money. Kailangan niya ng pera. If she will take around 10 church members, she is more than around 200,000 pesos. Kung masasama po siya na mahigit 10 euro, kailangan po niya ng mga 200,000 pesos. So I paid 30,000 pesos to my wife to give her. Kaya nagbigay po ng 30,000 pesos sa aking asawa para itulong ko sa kanya. Faith is the confidence, assurance that in what she hoped for.
Ang pananampalataya, ito ang kasiguraduhan sa bagay na kanyang inaasahan. We need to have a dream first. Pero kailangan alam mo na ng pangarap. We need the hope for the future. Kailangan alam ng pag-asa para sa kinabukasan. Another time, we need a wish for the future. Ibang termo, dapat lang ang wish para sa kinabukasan mo. Then, our faith will be created. Kung gano'n, mabubuo sa iyo ang pananampalataya. Second step, Pangalawang hakbang, if you have something for, then calculate in detail, draw in your mind. pangalawang hakbang, kung meron ka na inaasahan, ibuhin mo siya ng sobrang linaw sa isip mo. If you want to buy a car, Sabihin natin gusto mong bumili ng galit. what do you do? Ano gagawin mo? What kinds of clothes shall I buy? Ano ba ang klaseng galit ang bibili mo? Dress Dress. or skirt? Okay, panta. What color? Ano nga ang kulay? Short, Maikli? long, Mahaba? bright, Maliwanag? dark, Madilim? expensive, Mahal? cheap. Mura? Also, we are drawing in our mind. So yun ang ginagawa natin. Inubuhin natin sa ating isip. When we buy a car, also the same. We are drawing in our mind. Kaya hindi mo gagawin tayo sa sasakyan. Inubuhin mo muna sa isip mo. Shall I buy 4 wheels? Bili kaya ako ng 4 Or wheels. motorcycle? O kaya ng motor. Or expensive or cheaper? Yung mahal ko yung mura. If you want to have a wife, future wife, then you have to draw in your mind. Kung gusto mo mawala ng asawa sa future, dapat inubuhin mo na siya sa isip mo. Filipino, Pilipina, Koreana, Koreana, Americana, Amerikana, tall, matangkad, short, maliit, white, maputi, black, maitim, rich, mayaman, or poor. o mahirap, What walang ngipin, do you do? kompleto yung ngipin. We have to draw in our mind. Kailangan mo ibuhin sa inyong isip. Tama ba? Amen. Jacob wanted to be rich. Si Jacob gusto niya yumaman. He went to Uncle Laban's house Pumunta siya sa bahay ng kanyang tito na si Laban. for dowry to have 2 daughters. He worked for 14 years. Para bilang dowry, para mag-asawa niya ang dalawang anak ni Laban, nagtrabaho siya ng 14 years. And he had 20 children, 12 children. At nagkaroon na po siya ng 12 anak. And then he made a contract with Uncle. At nagkakontrata siya sa kanyang tito. Please give me the wages. Bebayan mo, If I work for you, pag kasaguran mo, then they give me a contract. kasi gumawa ko ng kontrata. Like I said, you have to pay my part. Sabi ng kanyang tito, kailangan mo malagahan ng mga alagang lupa. If the street was second one will be more than yours. Kapag meron street o kaya may friend girls sa inyo sa'yo. But he saw Uncle Laban's flats and nurse. Pero nakita ko niya ako, ang mga alaga, bukat kami ng All kasi. of them are white colors. Lahat yun ay tuloy. So what did he do? Kaya mga nagagawa. He removed the parts of the trees Tinanggal po niya ang part ng mga puno. and put in front of the traps where the flats would drink water. Pag nilagay niya, kung saan tumikinom yung mga alaga kami ng tuba. Jacob showed the flats and nurse to see the speckle and studied the parts of the trees. Ipinagkita ko niya ako sa mga tubang kambing, yung mga may straight at spotted na part ng puno. Whenever they came to drink the waters. Every time na sila ay tumikinom ng tubig. Pregnant sheep and goats came and they saw and drank the water. Kaya ang mga buntis na kambing at tuba ay pumunta para gano'n ng tubig, tapos nakikita na niya doon. So when they came birth, And so, the strong one, most of them became speckled and straight. kaya kung sila po ay nanganak, ang mga anak nila malakas, halos spotted and may straight. Also every day he was imaging. Araw-araw na po siya nag-imagine. In his mind, he was drawing the flags and nurse that are pregnant will come to drink water. And then they will drink, they will see, and they will give birth. And then all the babies will become speckled and spotted. Nag-imagine siya, ang yung mga buntis na kabilang tuwa, pumunta para uminom, makikita nila ito spotted na to, at mga anak sila ng mga spotted. As he told in his mind,
What is the first step? Ano po ang unang hakbang? We need to have Dahil meron kang pangarap. dream. Tama, pangarap. I have a dream. Do you have a dream? Meron po may pangarap. Second, draw what I hope for in my mind. Pangalawa, ipunin mo sa isip mo ang inaasahan mo. In detail. Dapat detalyado. Lord, just give me the life for that life. Lord, basta bigyan mo ang asawa. What kind of life? Just hold it up. Kaya mo asawa, ano kasi asawa, kaya mo asawa. See it, I'm kidding. Don't put it up. That's the wife. Basta kuyanan, o bigyan ng kuyanan. Bobby, Pero pangit. wala gipin. Mangitin. Short, Maliit. poor. Mahirap. Are you happy? Masaya ba doon? Whatever. Wow. Dream and then imagine. Draw in detail. So, una, mangarap ka. Pangalawa, ipunin mo ng detalyado. Third step. Pangalawa ka, Ask Jesus to help. manalangin ka at humingi ng tulong kay Jesus. John 14:13, Jesus says, Sinabi ko ni Jesus sa John 14:13, I will do whatever you ask in my name. ang anumang hingin niyo sa pangalan ko ay gagawin ko. Jesus is the one who fulfills our dream. Si Jesus po ang tumutupad sa ating mga pangarap. And then Jesus promised, if you pray in my name, I will do it. Nakapala si Jesus, kung manalangin ka sa pangalan ko, gagawin ko. Jesus will surely keep his promise. Si Jesus sigurado, gagawin niya ang kanyang ipinangako. The fourth step. Ang pangapat na hakbang, If you pray, God gives Jesus thoughts. kung tayo po ay mananalangin, ibibigay ni Jesus ang kanyang isip sa atin. If you pray and repent, Jesus will reply. Kung tayo po ay mananalangin, tutupod si Jesus. How does Jesus reply to us? Paano po tutupod si Jesus sa atin? Jesus usually does not say, okay, I will give you. Madalas po tinutupod si Jesus sa atin, sabihin, ibibigay mo. Mostly, Jesus gives his thought to us. Madalas, ibibigay ni Jesus ang kanyang isip sa ating isip. Hallelujah! Amen. Monday, Tuesday, we made garage roofing. So, isang dalawang linggo po nung nakaraan, ginawa ko namin ang garage. Pastor Jerry helps roofing. Si Pastor Jerry po ay tumulong sa roofing. Pastor Ray asked him to cut an angle bar. Sabi ni Pastor Ruben sa kanya, gundin mo yung angle bar. Pastor Jerry asked him, how many centimeters? Sabi ni Pastor Jerry, ilang centimeter? Pastor Ray said, yes, sir. Isuot si Pastor Ruben. Pastor Jerry asked him, how many centimeters? Nagtanong ulit si Pastor Jerry, ilang centimeter? Pastor Ray said, yes, sir. Hindi na masuot si Pastor Ruben. He asked, how many centimeters? Nagtanong ulit, ilang centimeter? Also, he did, yes, sir. Hindi na masuot. I saw them. Pinapanood ko sila. And then I talked to Pastor Jerry. Sabi ko kay Pastor Jerry, If he does not answer, kung di siya sumasagot, post paper, magalit ka, shout! sumigaw ka, You know that voice? nalakas mo yung boses mo. What's the paper? Ilang centimeter? What's the paper? Ilang centimeter? What's the paper? Ilang centimeter? Why don't you answer? Hindi ka sumasagot. Tuloy mo kami. Hindi mo ba ako pinapansin? You didn't hear me. Hindi mo ba ako narinig? I told Pastor Jerry, also there was Pastor Weir, Pastor Albert. They were the word. Sinabi ko kayo Pastor Jerry, pero ano na si Pastor Albert at Pastor Will, narinig ko nila. You ask and tell the prophet of Sunday, sir. Kapag nagtanong ka, ano yung nagtanong mo, yung sumasagot. Jesus has a responsibility to answer. Kung hihingi ka sa pangalan ni Jesus, nagkakaroon ng responsibilidad si Jesus na sumagot sa iyo. If you ask him for help, then Jesus will say yes or no. Kung hihingi ka ng tulong kay Jesus, may responsibilidad
Jesus is called a miracle business. Magkakaroon mo ng himala kung susunod ka doon sa isip na binigay ni Jesus ito. If you obey the thought Jesus gave us, then we can experience miracle. Kung susunod ka sa anuman na isip na binigay ni Jesus sa'yo, magkakaroon ng himala. There was a woman bleeding for 12 years. Meron mo isang babae na tinulungan na nagdalawang taon. What she had hoped for, was the husband. Ang kanyang inaasahan ay hindi isang asawa. What she hoped for was not the children. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng anak. Not the money, Hindi pera. not the house. Hindi bahay. Only one hope she had. Isa na. Healed. Ang kanyang inaasahan at yun kay siya ay bumalik. She spent all the money for 12 years. Ginastos na lahat ng pera niya sa 12 taon na yun. But the sickness became serious. Pero ang sakit po niya, lalo lumubha. However, she always grew in her mind the picture that she had a good man. Sa kanya po na gano'n, lagi niyang binuhin sa isip niya na siya ay nagpalusot. Every day she was dreaming and imagining she was healed. Araw-araw siya nangangarap at i-imagine niya na siya ay bumalik. Walked, Nagtakad, jumped, sumalong, and together with the husband and the children go to the synagogue to worship God. kasama ang mga asawa at mga anak, pumunta sa sinagoga para magpulis sa Diyos. One day she heard the news of Jesus. Isang araw na rin niya balita patungkol kay Jesus. Jesus is the one who could heal her. Si Jesus ang pwede magpagaling sa kanya. Furthermore, she imagined, she drew in her imagination. If Jesus would come to my hometown, then I will go to Jesus and I will touch the foot of Jesus. Then suddenly I will be healed and my dream will be achieved. So simulan binuhin niya sa kanyang isip. Kapag tumalik si Jesus, nalapitan ko siya, hawakan mo ang laylayan ng kanyang damit, ako ay babalik. This thought was beautiful. Yung isip na yun ay ibinigay sa kanya. If I touch the foot of Jesus, I can be healed. Kung hawakan mo ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. That is the faith created in me. Yung po ang pananampalataya na nabuo sa kanya. One day when Jesus came, Isang araw lumalumaan si Jesus. she was dizzy. Siya po ay naghihilo. The physical strength was gone. Nanghihina ang kanyang katawan. But she went to Jesus. Pero nilapitan niya si Jesus. She pushed the people. Tinulak niya yung mga tao. And then came behind Jesus. At nakalapit siya sa likod ni And Jesus. she touched the cloth of Jesus. At hinawakan po niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Then she felt the power came from the blood of Jesus to her. At naramdaman niya ang kapangyarihan ni Jesus ay lumipad dumating sa kanya. She felt her bleeding stop. Naramdaman niya na ang pagdurugo ay huminto. When she obeyed, the Lord healed her. When she had a faith to be healed through Jesus, then actually, really, her sickness was healed. Nung siya po ay sumunod doon sa isip na binigay sa kanya, nung siya ay nagkaroon ng pananampalataya, nagkaroon ng pananampalataya. In America, there is very, very good theological seminary. Sa Amerika po, meron isang maganda ang theological seminary. Fuller theological seminary. Pangalan ng seminary na ito is Fuller. There is Dr. Peter Wong. At nandun po si Dr. Peter Wong. He is called the father of church growth. Tinatawag po siya ang amaan ng paglago ng mga simbahan. Before he did not believe the power of the Holy Spirit. Pero dati, hindi po siya naniwala sa pagkagalitan ng banal na He did Espiritu. not believe the work of the Holy Spirit. Hindi siya naniwala sa pagkilos sa banal na Espiritu. He always said, if you are sick, go to the hospital. Do not pray to God. The Holy Spirit will heal you. Lagi mo na sinasabi, kung may sakit ka, huwag ka manalangin, pumunta ka sa ospital. One day he read a book written by Reverend Dominic. Pero isang araw, nabasa po niya ang libro na sinulat ni Reverend Dominico. The title is Fourth Dimension. Ang title mo doon ay Fourth Dimension. The books are in the library. If you will read, then power. Marami po tayong libro niya sa library. Kung gusto mo niya, pwede tayo hirapin. After reading, he was touched. After niya nagbasa, siya po pinatouch. He did pray to receive it. Nagsimula siya manalangin na matanggap ang banal na Espiritu. And then he received the Holy Spirit. Matatanggap mo niya ang banal na Espiritu. From that time on, he prayed to the Holy Spirit. Simula na siya ay nanalangin sa banal na Espiritu. Lord, give me the gift of healing. Lord, bigay mo sa akin ang gift of
will be lengthened. Kung pag-pray ko ang mga tao, ang mga binti na ibig ay mahaba. Lord, give me the gifts Lord, bigyan mo ako ng regalo. to lengthen our short legs. Na mahabain ang mga maikli na binti. And may He grow in His mind. Araw-araw na binuhin sa kanyang isipan. One day, in his office, one man came. Sa araw ko sa kanyang opisina, meron po isang lane. Doon po na lumapit. He came from India. Galing po siya sa India. Few years ago, when he was passing by the train, he came, and then his one leg was cut off. Nakamarami ng mga taon, meron pong train na dumaan. Pero sa tamaan yung paa niya, naputol yung paa niya. And the people brought him to the hospital. Kaya nila siya ng mga tao sa ospital. And he received spontaneous surgery. At nag-receive po siya ng surgery. But the doctor cut some portion and then stitched. Yung mga doktor, pinutulog yung mga bahagi ng kanyang paa, tapos dinuntok ulit. He was healed, but his leg was shortened 20 centimeters. So, buo pa rin ang kanyang paa, umikli mo siya ng 20 centimeters. He held his leg. Si William Wagner, ginawakan niya yung paa ng lalaki ito. And then he drew in his mind, this man's short legs will be lengthened. At binuhin niya sa kanyang isip, itong maliit na binti na ito ay mahaba. He prayed for 20 minutes. Nag-pray siya ng 20 minutes. And he opened his eyes. Binuksan niya ang kanyang mata. Nothing. Walang nangyari. So he closed his eyes again and prayed. Binigyan niya ng iwala niya, nag-pray siya ulit. And he believed the word of Jesus. Nanampalataya siya sa sasabihin siya ni Jesus. If you can, Kung magagawa ko, everything is possible to those who believe. lahat ay posible sa mga And nananampalataya. he prayed again. Manalangin siya ulit. When he prayed in Jesus' name and commanded, then this man's short legs lengthened 20 centimeters. Nung siya po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus, itong legs niya na maikli ng 20 centimeter ay bumaba. American pastors do not pray in the early morning. Ang mga American pastors po, hindi nag-pray na madaling araw. Also does not pray in the early morning. Si Dr. Victor Wagner, hindi na po siya nanalangin na umaga o madaling araw. Even though he does not pray much, but he knows the name of Jesus and he prays in the name of Jesus according to the thought Jesus gave him, and then a miracle took place. Kaya hindi po siya lagi na nanalangin. Nung ginamit na ang pangalan ni Jesus, at nanalangin siya doon sa isip na binigay ni Jesus, nagkaroon na nila. Please read it. Sumunod po kayo sa akin. If I want to have rain, Kung gusto mo magkaroon ng pananampalataya, I need dream. kailangan ko ng pangarap. O, sige, English na lang po natin. If I want dream, If I want dream, I need a dream. I need a dream. I need to grow in my mind. I have to draw it in my mind. I need to pray to Jesus. I need to pray to That Jesus. Jesus gives His thought to me. That Jesus will give His thoughts to me. That faith is creative. Then faith is created. Then if I obey, Then if I obey, miracle takes place. miracle takes place. Hallelujah. Amen. Do you need miracle? Kailangan po natin wala. Amen. Today, many Christians, they do not expect the miracles. Marami mga Kristiyano ngayon, hindi na po sila umaasa sa hinalan. But in Jesus' days, miracles were normal. Pero sa panahon ni Jesus, ang hinalan ay normal. Every day miracles took place. Araw-araw meron hinalan. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. So Jesus ay pareho, yesterday, today, at bukas. Before, miracles were normal. And today, in Jesus Christ, miracles can be normal. Kung sa panahon ni Jesus, ang hinalan ay normal, kaya sa panahon natin ngayon, ang hinalan ay pwede maging normal. Everyone can be a miracle. Kailangan mo lahat ng hinalan. For our Bible school, Operation Fund is more than 200,000 pesos. Para po sa aming Bible School, para mapag-ikot ang Bible School, sa isang buwan kailangan po namin ng 200,000 pesos. All Bible school,
three feature that I received from forgiveness. Una, pamanapin mo yung ikaw na napatawad na. Number three, my sins in the past, at present, and in the future are forgiven. Pangarap ka, na yung kasalanan mo dati, ngayon ang bukas ay napatawad ka. And I am free from sin. At ngayon ikaw ay malaya na mula sa kasalanan. I can overcome the desires of sin. Ma-overcome mo na ang naisip na binibigay ng kasalanan. And I became righteous in Christ Jesus. At ngayon ikaw ay matuwid na kay Kristo. Second, number three, about the feature that I received the fullness of the Holy Spirit. Pangalawa, pangarapin mo ang ikaw na puno ng banal na Espiritu. Number three, about the feature that my sickness is healed. Pangalawa, pangarapin mo yung ikaw na magaling na mula sa sakit. Number three, Pangarap ka, draw your mind. ipunin mo sa isip mo. By the power of Jesus, my sickness is healed. Sa pamamagitan ng kapagalingan ng pangalan ni Jesus, ang sakit mo ay gumaling na. If you pray like that, the Holy Spirit will work. Kung ikaw ay mangarap na ganito, ikilos sa banal na The Espiritu. Holy Spirit will perform miracles. At may gagawin na hipala ang banal na Espiritu. In Argentina, there is a pastor named Cabrera. Sa Argentina, meron pong isang pastor na ang pangalan niya ay si Cabrera. His members are 100,000 members. Ang meron mo niya umabot ng 100,000. One day, a female church member came with a baby. Isang araw, meron pong babae church member na dumating kasama ang kanyang baby. She covered the face of the baby with a cloth. Tinagpal po niya ang mukha ng baby na may tela. Pastor Cabrera opened. Kaya si Pastor Cabrera, tinagpal niya yung tela. He was surprised because the baby didn't have any ears. Nagulat si Pastor Cabrera kasi yung baby, walang tenga. She was asking the pastor to pray for the baby. Kaya nanay, pinapag-pray niya kay Pastor Cabrera yung anak niya. Then Pastor Lady said that he can hear images the baby's ears come out. Nilagay mo yung Pastor Cabrera ang kanyang kamay sa baby at siya ay nanalangin kapag i-imagine niya na lumalabas yung tenga. And as Jesus told, perform miracle. At hinihingi niya kay Jesus na gumawa ng iba. After he prayed, he opened his eyes. Katapos niya ng pray, gusto niya ang nalabas. So the baby. Ang ginala yung baby, Still there were no ears. wala pa rin tenga. But on the spot, on the area of the ears, there were red spots. Pero kung saan lahat may tenga, meron siya nakita mga kulay. So Pastor was thinking, this is a sign that God is going to heal this baby. Kaya si Pastor Cabrera ko ay naisip na ito na yung sign na ibibigay ng Diyos ang tenga. And then he prayed. Kaya siya ko ay nalalala niya. When he prayed, the suddenly that was done. Pop up. Nung siya ko ay nalalala, bigla, doon sa person na walang tenga, nag-pop yung tenga. So you also say, Pero dito sa akin, if you're sick, draw in your mind that you are healed by the power of the Holy Spirit. so kung meron po yung sakit,
weak body will change to the strong